Pero after election, may Alzheimer na si Bongbong, hindi na ako kilala. So ngayon po ba, kanino kayo mas malapit? Kay President Bongbong Marcos or kay Senator Amy? Kasi, kaya lang, malapit naman ako dahil tinutulungan ko sila tuwing election. So, ito na siguro last na pag-support namin sa mga Marcoses dahil hindi na kami kilala. Kasi bagong labas lang noon, nagpunta sa Japan. Eh di, sumama ko, gaya nung panahon ni President Duterte, sumasama ako. Maski nasa audience ako, binabanggit ako eh. Doon naman, nasa presidential table kami. Binanggit na lahat yung mga nandun. Tapos, sabi ni Congressman Sandro, Dad, si Manong Chavit nandyan. Tinignan ako, hindi ako, parang tinabla ko. So yung mga overseas workers sa Japan, parang, ba't ganun si Presidente, nakatulong naman kayo? Di ba bastos yung ganun, sabi nila. Hindi ko na lang pinansin. Hindi, okay lang ako na. Ang aga nun katatapos lang ang eleksyon. So, dapat nagtampo na ako. Hindi, wala naman akong ano. Pero ako nga, nagkikipag-appointment ako ngayon, wala na. Noon, araw-araw magkasama kami. Talaga? So after nung Japan Oo, trip, Gov, hindi ka na rin na-entertain para makausap? Nga, na-insulto na ako doon eh. Bagong-bago lang. Alright. Grabe na-insulto na. No, di umano ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ito pong si Governor Chavit Singson dahil po doon sa kanyang mga ginawa, mga babayan, di ba? Kasalanan. Wala namang nagawa. Lahat nagtataka. So, ako na pag magtampo, pero wala ko na rin. Ang ano ko lang, gusto kong makausap dahil siyempre, presidente ako ng Mayor's League. Marami kailangan ng mga mayors, so kailangan ko rin makausap. Nakipag-appointment ako sa appointment secretary niya. Pero sabihin namin, agad-agad, wala. Personal secretary niya, wala. Special assistant to the president, si Magdameo, wala rin. So, okay lang. Parang hindi naman okay yung okay mo, Gov eh. Hanggang saan ang ang ika nga gagawin mong effort para makausap pa? Tataray ka pa ba ulit? Hindi na siguro. Ayaw ko naman sobrang na pinagpipilit ko pa sarili ko. Kasi nangyari na eh. 4 na taon na siya eh. Ang bilis nga naman ng panahon, Gov, ano? Gov! 4 na taon na lumipas. Sorry After the incident. Ibig mo sabihin, sa loob ng 4 na taon, hindi ka pa rin sinasagot sa katatawag mo? Hindi pa. Yung appointment secretary, nakausap ko. Opo. Yung special assistant to the president, nakausap ko. Yung private secretary niya, sabi ko, wala rin. So, kung nakalimutan na ako, ayaw ko naman ipagpilit sa sarili ko. Okay. May isa pang pwedeng maging daan, Gov, okay lang ba? Si First Lady. Nag-usap na rin kami noon, pero wala rin mga nangyari. Okay. Alright. So, hindi... Kaibigan ko naman sila dati. Kaibigan ko pa rin sila, pero sila baka hindi na. Ako kaibigan. Okay. Pag binabanggit bang nagkaroon ng Alzheimer, kasama ba yung pagkakakalimot, Gov? Oo, may Alzheimer yata eh. Nakalimutan na ako eh. Alright, so tayo nagbabalik na naman para sa isang reaction video at komentaryo mga babayan. Welcome back po dito sa ating channel. At eto na nga Governor Chavit Singson, mga babayan, nagsalita na po, At sabi nga po niya dito, mga Marcos, pamilyang Marcos, hindi na daw po niya susuportahan, mga babayan. Okay, galit nga ba siya, dito kay Pangulong Bongbong Marcos? Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Alright? Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section.
Okay, so wag na natin patagalin to mga babayan at ating alamin at pag-usapan kung ano nga ba itong naging pahayag ni Governor Chavit Singson. Mga babayan, right? Let's go. To the point na katanungan na po, lumalalim, lumalawak po ang issue ng missing sabongeros. Ano po ang reaksyon nyo dito, Tinde, Governor Singson? Go ahead, sir. Well, dapat tapusin ka agad yan dahil kung guilty sila, maparusahan. Pero inosente, mapakawalan. Hindi yung pinatatagal dahil kung minsan tumatagal, nagbabago ang panahon, nagbabago ang ang batas natin magaganda. Pero implementasyon, hindi maganda dahil tumatagal ang mga kaso. Po. So kung sino man ang may kasalanan, dapat lang maparusahan. Pero kung inosente sila, di pakawalan. Kailangan agad-agad, hindi yung pinatatagal. Pero Gov, binabanggit po kasi ng mga authority na bukod kay alias Totoy, mukhang may isa pa, alias Brown o Brownie, at mukhang may mga dumarating pang mga willing na magbigay ng testimonya. Kaya ito yung tila inaantay at inaasikaso ngayon ng mga authority para ikangay maging matibay yung case build-up nila laban sa kung sino man Yung mga ebidensya. ang responsable dito sa missing sabongeros. Gov. Dalawa, tatlo, pwede na yun eh. Importante, ma-recover nila yung mga biktima. Yun lang naman ang importante dyan. Ayun mga babayan. No? Ayon mismo dito kay Governor Chavit Singson, kahit hindi lahat ma-recover, no? Pero syempre, kagustuhan din ng mga kamag-anak na ma-recover din, no? Yung bangkay o kahit buto na lang, no, ng kanilang mga kamag-anak na nabiktima po, no, diyan sa mga missing sabongeros, mga babayan. Okay? Pero para po sa case build-up, mga babayan, ayon nga po dito kay Governor Chavit Singson, no, kahit dalawa lang o tatlo, no, na mga buto na may mag-match diyan, mga babayan, sigurado, no, tuloy na tuloy po ang kaso na yan. At nako, medyo delikado po dyan, no? Itong si Mr. Atong Ang, kung sakaling may mapatunayan o may makita po, no, o may makuha mga buto talaga, no, dyan sa Taal Lake especially, dahil dyan po itinuro, no, netong si alias Totoy, no, na itinapon di umano ito pong mga biktima ng missing sabongeros. Kung totoo yan, dapat isolve lang agad. Kung inosente yung tao, pakawalan nila. Po. Simple lang. Ang ko lang dyan, yung pag matagal, hindi maganda. Nako. Parang yung binabanggit mo, justice delayed, justice denied, Gov? Yes. Alright. Matagal na yan eh. Ha? Gov, mukhang sa isang panayam, binanggit mo na mukhang may bahid ang ilang mga nasa hudikatura at posibleng maging yung ilang mga witness mukhang madamay or ika nga'y makumbinse sa galaw ng pera. Tama ba yung pagkakaintindi ko, Gov? Ganun nga, sister. Ganun nga nangyayari dito eh. Kaya, yung nga sinabi ko kanina na ang sistema natin hindi maganda. Magaganda batas natin eh. Implementasyon lang, hindi kagaya sa states. Pagka kinasuhan ka, umaami kagad yung mga tao ron for, penalty. Umaami kagad. Dahil nalilitis agad. Dito sa atin, ang dami nakabimbin. May mga parking fee pa. Nako. Tingnan nila sa sobrang dami ng batas hindi na natin malaman kung anong i-implement ng maayos. Dapat disiplina din ng mga justices natin, yung mga judges, para lahat yung marami nakabimbin, wag buksan lahat. Dahil totoo yun eh, may naka-parking fee. Mamatay na yung testigo, mamatay na yung reklamo. Alright. Natuloy kayo at nanalo bilang senador, malamang isa yan sa mga tututukan nyo, Governor, ano? Oo. Kaso, umatras ka eh. Oo nga, dahil nga Liso? ang nung tinamaan ako ng
ng pneumonia. Mhm. 2 beses akong tinamaan kasi nung eleksyon. Opo. May parating pang 5 mga viruses galing sa China, yung mga monkeypox, kung ano-ano. Mhm. Sana wag ka nang tamaan, sabi sa akin. Paano, baski senator ako, pag tamaan ako dyan, mahamatay ako. Wala Oh, na. das. Wag na lang, hindi ko naman kailangan ka ako. Makakatulong naman ako sa hindi Tama. na maging senador. Po. Yung mga mayors, mga governors, wag kang matras, mananalo ka, sabi nga sa akin. Pero, Mhm. okay lang, Opo. okay na ako. Wait. Tutulong na lang ako. Yun, Yung kahit mga naman transport hindi- bro, tinutulungan ko sila. Kahit naman hindi senador, Gove, no? Ayaw Talaga namang namang, tumulong. yes, Nagawa mo naman tumutulong yan kahit dati noon pa. Ano? Anyway, the real talk. Mabigat ang aligasyon, mabigat ang isinasangkot. Anong basa mo rito, Gob, sa Missing Sabungero? Anong pinakamaganda at pinakamainam dito na gawin ng mga in authority para talaga once and for all, mabigyan ng hustisya yung mga sinasabing biktima? Yung sinabi ko na, bilisan lang. Mhm. Bilisan lang nila. Habang tumatagal, di maganda. Alright. Medyo segue lang ako, Gov. Kung iyong mamarapatin, medyo personal ang dating nito dahil mukhang may tampo ka raw kay Pangulong Marcos, Gov. Ano, no? May tampo ka raw kay Pangulong Marcos. Hindi, ang ano, kasi bagong labas lang noon, nagpunta sa Japan. Hmm. Di sumama ko, gaya nung panahon ni President Duterte, sumasama ako. Maski nasa audience ako, binabanggit ako eh. Hmm. Doon naman, nasa presidential table kami. Binanggit na lahat yung mga nandun. Tapos, sabi ni Congressman Sandro, Dad, si Manong Chavit nandyan. Tinignan ako, hindi ako, parang tinabla ko. So, yung mga overseas workers sa Japan, parang, ba't ganun si Presidente, nakatulong naman kayo? Mhm. Di ba bastos yung gano'n, sabi nila. Hindi ko na lang pinansin. Hindi, okay lang ako na. Ang aga nun katatapos lang ang eleksyon. Mhm. So, dapat nagtampo na ako. Hindi, wala naman akong ano. Pero ako nga, nagkikipag-appointment ako ngayon, wala na. Noon, araw-araw magkasama kami. Talaga? So after Oo, nung Japan ah. trip, Gov, hindi ka na rin na-entertain para makausap? Yun nga, na-insulto na ako doon eh. Bagong-bago lang. Alright. Wala na. Grabe na-insulto na. No, di umano ng ating Pangulong Bongbong Marcos, eto pong si Governor Chavit Singson dahil po doon sa kanyang mga ginawa, mga babayan, di ba? Ako kasalanan. Wala namang nagawa. Aha. Lahat nagtataka. So, ako na pag magtampo, pero wala ko na rin. Ang ano ko lang, gusto kong makausap dahil siyempre, presidente ako ng Mayor's League. Marami kailangan ng mga mayors, so kailangan ko rin makausap. Po. Nakipag-appointment ako sa appointment secretary niya. Pero sabihin namin, agad-agad, wala. Personal secretary niya, wala. Special assistant to the president, si Magdameo, wala rin. So, okay lang. Parang hindi naman okay yung okay mo, Gov eh. Hanggang saan ang ang ika nga gagawin mong effort para Yung mga makausap pa? hakbangin. Tataray ka pa ba ulit? Hindi na siguro. Ayaw ko naman sobrang na pinagpipilit ko pa sarili ko. Kasi nangyari na eh. Alright. Pero mukhang ang binabaranggit ng, syempre, normally, sasalagin ng Malacanang ito, mukhang hindi naman daw ganun ang insidente. Baka lang daw talagang busy ang Pangulo para magkaroon ng appointment sa inyo. 4 na taon na siya eh. Busy pa rin.
Ang bilis nga naman ng panahon, Gov, ano? Gov! 4 na taon na Magtatapos. lumipas. Sorry ha. After the incident, Ibig mo oo. sabihin, sa loob ng 4 na taon, hindi ka pa rin sinasagot sa katatawag Hindi mo? pa. Yung private secretary, nakausap ko. Opo. Yung oo. special assistant to the president, Wow. nakausap ko. Yung private secretary niya, sabi ko, wala rin. So, kung nakalimutan ako, ayaw ko naman ipagpilit sa sarili ko. Okay. May isa pang pwedeng maging daan, Gov, okay lang ba? Si First Lady. Nag-usap na rin kami noon, pero wala rin mga nangyari. Okay. Alright. So, hindi... Mga kaibigan ko naman sila dati. Kaibigan ko pa rin sila, pero sila baka hindi na. Ako kaibigan. Okay. Pag binabanggit bang nagkaroon ng Alzheimer, kasama ba yung pagkakakalimot, Gov? Oo, may Alzheimer yata eh. Nakalimutan na ako eh. Ang Governor Luis Chavit Singson, makakalimutan? Gano'n na Alzheimer eh. Ha? Right. Babanggit mo lang si Manong Chavit, sino Oo, ba namang di nakakakilala kay Right. Manong Chavit? Alright. Sabi nga Manong Chavit, no, anyakit din ay apa manan. Okay, Tagalog naman, hindi ko naintindihan. Nakano po ako taga Ordaneta, Pangasinan. Bakit Wow. ganon? Yun lang naman yun sa Oo atin nga yun, eh. Manong Chavit, ano, pagka Oo. Ilocano ka ganon. Pinahirapan pa ako mag-isip. Tama. Alright. Tama rin po ba itong nabanggit na after the incident, after nung tila pagkakakalimot sa'yo, tama ba na kinote ka na hindi mo na susuportahan ang pamilya Marcos? Hindi na. Alright. At sino na po ang susuportahan ng Governor Chavit? Duterte. Yun, ang linaw. Hanggang sa Ang bilis 2028? kausap ni Manong Chavit, ano? Go. Kaya sinisira nga nila ngayon si Vice President Sara. Yung issue dyan, yung confidential fund, lahat yan, pati presidente may confidential fund. Apo. Hindi ino-audit yan dapat. Ba't siya ino-audit? Right. Confidential nga yan eh. Lahat. Po. Ang nagkakaroon, hindi naman lang vice president, pati presidente at mga ibang ahensya ng gobyerno may confidential fund. Po. Hindi ino-audit yan. Opo. Gov. Ang pagkaalam ko ewan ko kung mali ako. Po. Flashback ko lang with your indulgence sa ating Juday. Sige po. Nung bago mag-eleksyon, natatandaan ko, kung matatandaan mo, na-interview kita nung nasa kabila. At tinanong kita, gaano ka katiyak na mananalo si Bongbong Marcos? Hindi pa siya presidente na noon bilang presidente. Ang sagot mo, siguradong-sigurado kang mananalo. Tama. Sinundot ko. Paano po, Governor Chavit, kung hindi mananalo si Bongbong Marcos bilang presidente? Anong gagawin mo? Natatandaan niyo po yung sagot niyo, Gov? Oo. Sinisiguro ko, dahil ako presidente ng Mayor's League, nag-report sila sa akin lahat. Apo. Trabaho lahat. Nahiya na nga ako sa mga dahil ang dami ko na-convince, pati mga governors dahil lagi. Apo. Pero kung matatandaan nyo or nakalimutan nyo, Governor Chavit, nung tinanong ko sa inyo na paano pag hindi nanalo si Bongbong bilang Marcos, ang sinagot nyo, mawawala ako sa Pilipinas. Aalis ako sa Pilipinas. Madi po ba? Ngayong nakalimutan ka, ano nagagawin mo? Yun nga masaklap doon. Alright. Okay. Baka naman, Manong Chavit, pwedeng time heals all wounds. Na tipong ganun. 2028 pa naman siya. Hindi, Manong Chavit naman ay matulungin. Diba? I think it's too late. Too late na dahil matagal na. Kumbaga sa taong may diabetes, mahirap nang maghilom ang sugat. Tama ba yung governor? Oo. Opo. diba? Tama yan. Okay. Pero may isingit lang ako kasi Manong Chavit, 'di ba, tinutulungan niyo nga yung transport sector na yung sa modern jeepney, Jeep, no? So paano pa rin po yung tuloy-tuloy pa rin naman po yung pagtulong ninyo? Manong At pinakamura yung binigay ko. Bago ko nag-withdraw sa pagtakbo ng senador, pinangako ko sa kanila na hindi ko sila iwanan. Pero matagal ng program ng gobyerno na hindi matuloy-tuloy dahil mahal ang pagbenta.
Ngayon, ako at cost ko binigay. Ayaw kong kumita. Mm. So, may meeting ulit kami sa 14 para ma-finalize lahat sino yung mga unang kukuha. Dahil nagandaan naman sila sa prototype na nagawa namin. Po. Kaya lang, hindi yung asosyo ko sa Korea dahil murang-mura. Kasi ang benta namin sa Paraguay, 2.5 million. Mm. Dito sa mga jeepney, sa Pilipinas, 1.2. Lahati lang. Oo, halos kalahati. Binaksak ko talaga ang presyo. Ilang tulong? Sila naghanap noon. 3 million nakita namin, sabi nila. Pinakamura na yon sa Korea, oo. Japan, Korea, China, Pilipinas, 3 million pinakamura. Pwede bang bilhin namin ng 2.4, sabi nila sa akin. Happy ba kayo kung ibigay ko 2.4? Happy kami dahil yung pinakamura, sabi nila. Pero binaksak ko ang presyo dahil ayaw ko kumita. Tulong ko talaga yon. Mm. Tuloy pa. Kaligayahan ko lang tumulong kasi, kaya matagal na yan. Walang makagawa niyan kung hindi ako lang. Mm. So binaksak ko ang presyo. Alright. Yun. So, Lugi nga lang ako. So tuloy pa rin ha? Tuloy pa rin yung proyekto kahit Tuloy. na... Opo, Alright, opo. very good. good. Tuloy. Apo. Inaantay lang namin ang mga ng gobyerno dahil hindi sila, wala yung rutan nila, gobyerno magsasabi ko sila saan sila tatakbo. Po. Kaya hindi rin happy yung mga ibang drivers dahil kinukuha ang prangkisa nila, consolidation. Right. Alright, so yan mga babayan, no? Meron pa tayong isang balita dito, no? Ito, at talaga ng mga makikita natin na may tampo, no? Itong si Governor Chavit, no? Dito kay Pangulong Bongbong Marcos, mga babayan, dahil nga matapos nga daw siyang tulungan, no? Na manalo sa halalan nung 2022 election, mga babayan, tila nakalimutan na nga po siya. At ito po yan, mga babayan, no? You've also been known as a political peacemaker. Ikaw lang yung isa sa mga rare siguro na tao na meron kang pagkakaibigan kay President Bongbong Marcos at saka kay Vice President Sara. Sinubukan niyo po ba silang ipag-ayos simula nung nagkaroon ng hidwaan itong unity team? Well, nung inumpisa ko yan, ang totoo niyan, Sara, sigurado na mananalo for president. Nobody could beat her. Very popular at that time. Now, si Bongbong naman, nakiusap si Jaime Marcos sa akin, natulungan si Bongbong for his vice presidency dahil dinaya lang, sabi niya, tawagin muna yung mga leaders sa North bago ako makapagbigay ng desisyon ko na tutulong sa inyo ako. I will invite them, Manong, all the leaders in the North, but I'll use your name because you're the president of the Mayor's League. Sige ako. Nimbita niya, dumating naman lahat. So, pagdating doon, sabi ni Jaime, thank you for coming. So we could start the early campaign of Bongbong for Vice President. Dinaya lang sabi niya. But Manong Chavez has a plan. Manong, can you tell us a plan? Kako, magpapile tayo for President. Ay, for Vice. Marami kang makakalaban dyan. Kung ang gusto ko mangyari, mag-file tayo ng for President, wala pa na magpapile Pero pag nag-file si Sara, you have to slide down, then I have the leverage to talk to Sara, ikaw ang vice, protected ka na. Palakpakan sila, si BBM, salamat Manong. Bawal pa noon ang lumabas. COVID. So, nakiusap ako sa Department of Health, pwede small group. So, nag-ayos ako, being the president of the Mayor's League, regional mayors. Isang region, lahat ng mayors. So, nakilala si Bongbong sa mga mayors. Yung mga mayors nga, paano si Sara? Then, nag-uusap na kami ni Sara, may plano ako dyan ako. For president. Sara for president Hindi, okay lang yan ako. So, naka-ready naman, nakako naman si Bongbong mag-slide down. O in the end, bakit hindi po nag-slide down si BBM? Nagkataon ng problema nung popular na si Bongbong dahil sabi sa akin ni Bongbong noon, Manong, ang swerte ko, ikaw ang presidente ng Mayor's League. Puro mayors ang minimit ko ngayon. Ang laking tulong ng mga mayors. Nung tumakbo ako noon, wala akong isang mayor, sabi niya.
So nung nagka-momentum na po siya, ayaw na mag-slide down No, ni... wala nang pagkakataon na gano'n dahil nung kinausap ko si Sarah na pag nag-file ka, willing si Bongbong, yun ang usapan namin dahil kami mga mayors, committed na kami sa iyo. As we have committed. So he's willing to slide down. Hindi naman, hindi na ako tatakbo ngayon, next time na lang, sabi niya. Bakit naman? Hindi, marami rin hindi ko na makwento yung mga nangyari. So, Kaya, ayaw na niya. so in the So, end, kako kay Bongbong, bingo ako. Wala ka ng kalaban. Yung pinakamalakas for president, ayaw na tumakbo, di, good for you. Tuwan-tuwa siya. Tuloy-tuloy na kami lahat. Tuloy-tuloy. Ako lahat ang di namin tinatak ang plano ko, kasama ko siya, ako Grabe, nagkukontak sa mga mayors, ako nag-arrange lahat. Support. Grabe, ganun katindi, no? Itong si Governor Chavit Singson. Imagine niyo parang siya yung nagiging no? Alas na itong mga to. Parang naging arranger, no? Ng Pangulong Bongbong Marcos at Vice President nung nakaraang national election, di ba? Tindi. Pag may banat kay Bongbong, ako nagsasagot. Pero after election, may Alzheimer na si Bongbong, hindi na ako kilala. so ngayon po ba, kanino kayo mas malapit? Kay President Bongbong Marcos or kay Senator Amy? Kay Lam, malapit naman ako dahil tinutulungan ko sila tuwing election. So, ito na siguro last na pag-support namin sa mga Marcoses dahil hindi na kami kilala. Wait, so ngayon po, ang support nyo, kung sakaling tumakbo si Vice President Sara sa 2028, will be with I will Vice support her. President. Okay. And Manong, kayo rin po yung kilala bilang isang kingmaker, pero yung family mo is also in politics. Yes. So there was recently a feature wherein nabansagan kayong super obese dynasty kasi sa pamilya ninyo, 23 candidates ang mula sa Singson family sa nakaraang election. Yeah, Alright, so yan mga babayan, no? Grabe. Ayan ang masasabi ninyo dyan at talaga naman ang nakita natin, no? Medyo masama, no, ang loob na itong si Governor Chavit Singson dito sa mga Marcos at sinabi nga niya, no, na huling na niya to suporta at hindi na niya susuportahan uli, no, ang mga Marcos. Okay, so yan, ano masasabi ninyo dyan? I-comment na lang po sa ibaba niyo mga opinion at ating yung pag-usapan. Alright? So, kita tayo sa ating next video upload. Maraming salamat po sa inyong suporta. Alright?